So good afternoon sa mga ka-travel dyan. So nandito tayo sa dulo nung bagong bukas na phase 3 nung ating Pasig River Esplanade na madalas natin puntahan. So ito yung pinaka bagong area kasi yung phase 1 and phase 2 yun yung common na napupuntahan ng tao. Then itong phase 3 kahapon lang to binuksan. So nag-umpisa dito sa Manila, phase 1, phase 2, phase 3. Then according dun sa article na nabasa natin, tatagos to hanggang sa sa Mandaluyong, Pasig, and Taguig yan. So sana hopefully mabilis yung maging proseso kasi maganda tingnan mo kung nasa gilid ng ilog mga ganito. So na-revitalize yung Pasig kasi yung mga dumi sa gilid nawawala. Then in-integrate din nila dito sa historical place. So dito nag-umpisa sa Intramuros, which is may introduce sa mga kabataan, sa mga pamilya yung historical value ng ating isa sa kilalang parte ng ating pinagmulan. So ito nga yung pinaka Fort Santiago, which is dito nga nakulong yung ating pambansang bayani dati. Dito rin siya nagmarcha papunta dun sa Bagong Bayan, which is Luneta Park. Kaya malaki yung significance. So ito yung gagawin, bali makakatulong to, pasyalan, then na-prevent din yung mga yung pagbabasura sa gilid ng ilog, which is kasi maayos na, di ba? So yan, galing tayo sa dulo kasi kanina nung simula tayo dun sa kabilang side, medyo against the sunlight. So dito tayo nag-start ng bagong recording natin. So makikita nyo maliwanag yung video. So itong nasa right side natin is the Intramuros, yung loob. Tapos yung pinaka-pader ng Intramuros. Then kahapon lang to binuksan. Yun nga, nagkaroon ng fireworks nga nung gabi. Then nung tanghali nandito rin tayo, kaya lang hindi nga tayo nakapasok kasi hindi tayo pinayagang makapasok dahil limited nga po yung guest. So ang ginawa natin, kumuha na lang tayo ng zoom shot doon sa kabila ng Intramuros Bridge. Kaya lang medyo hindi rin masyado maganda yung shot natin, pero in-upload pa rin natin sa YouTube channel natin. So yun, ang ganda talaga ng Intramuros. So ito yung mga tinayo ng mga Spaniards dati. So dito sa Intramuros may mga future developments din na gagawin. Ayan. So nire-revive din. So yung nire-restore yung ibang mga historical landmarks dito sa loob ng Intramuros. So hopefully magiging maganda rin talaga yung Intramuros, which is maganda naman talaga kahit nung nakikita natin, pero sa ngayon talagang binadgetan ng ating government. So yan yun yung mga itatayo dito. Puerta de Santiago, the original puertas of Intramuros. Ay, nga tangkad. So yun nga, mas malapad yung kalsada na itong phase 3 kasi yung phase 1 and phase 2 medyo makitid So dito sa phase 3 pwedeng pagganapan ng mga events. So ito yung pinaka parang blueprint ng ating project. So ang title ng project is Pasig Bigyang Buhay Muli. Pasig River Urban Development Project.
So yun, maganda rin, malawak yung kalsada. So yun, makikita nyo, first day of opening, kasi kahapon walang nakapunta nung kahapon dahil nga secured yung area dahil nandito nga yung ating presidente. So sa ngayon, yan, maraming excited na pumunta, bisitahin. So mamayang gabi malalaman natin, tingnan natin yung beauty sa gabi nitong phase 3 ng Pasig River Esplanade. So mahangin, hindi ko lang alam kung naririnig niyo yung microphone ko. Wait lang, magpapapicture. Wait lang nga. So yun, naglagay din sila dito ng mga food bazaar na pwede niyong mabili pag dumalaw kayo dito. At yun nga, may pabanda pa dahil nga first opening day for the public. So ito naman, ito yung pinaka-marking nung yan, yung Binondo Intramuros Bridge. Ayan, kumbaga yung binding artwork, yung China Aid Bridge Project. So ito yung binadgetan ng China para magkaroon ng tulay dito na nagko-connect from Binondo to Intramuros. So dito nag-start yung pinaka phase 3 ng Pasig River Esplanade. Ayan, dito sa tinatawag na Plaza Mexico. So may marking dito nung nag-expedition yung Mexico, and nung 1564, and 1564 to 1964. So yan, dito nag-start kasi dati hindi naman to napupuntahan tong area to dahil nga ginagawa. So kahapon nga yung inauguration, then ngayon is open to the public na siya. So sa mga gustong pumunta, yan, dito lang to, malapit sa Bureau of Immigration. So pwede nga kayo mag-parking doon. Doon nga ako nakapark ngayon. So may mga nag-a-assist naman ng mga parking boy doon. Siyempre, pupuntahan pa rin natin yung phase 1 and phase 2. Lagi naman tuwing napupunta tayo dito, tingnan natin. So tingnan natin kung maraming tao. So we're heading to phase 2 of the Pasig River Esplanade. So yung phase 2 naman is dito, malapit sa Jones Bridge. Phase 1, phase 2.
So may second level to eh. Bali sa taas. Pero dito muna tayo sa baba. Tignan lang natin dito sa bandang baba kung maraming tao. So ito bali yung usual natin pinupuntahan. So maganda pa rin. So meron din mga souvenir shop dito. Tapos Yun nga, meron din mga nag-date. Nakakayod din dalawang top. Ayan, tapos may mga bilihan din ng mga pagkain at mga drinks. Yan, mga cold drinks. So napansin ko lang dito walang liquor. Bawal siguro talaga dito yung mga nakakalasing na inumin, which is good kasi pagka medyo siyempre pinayagan nila yun, medyo pagmumula ng kaguluhan. Ayun o, si Manong nagbibideo. So napansin din natin, dumami na rin talaga yung mga nagtitinda. Kasi nung mga nakaraan, kukunti lang yung mga tindahan dito eh. Parang may occupied na rin. Occupied na rin yung mga area. May mga mascot din pala dito. At yan, pag ganitong oras, mga around 5 o'clock, dumadami na rin yung mga pumupunta rito. So marami rin tayong napapansin ng mga estudyante na dumadalaw dito sa lugar. So siguro yung iba pagkagaling sa eskwela, konting pasyal dito kasama yung iba mga ka-classmate. So ito nga pala is 24 hours open. So nagsasara lang yung mga bilihan ng pagkain mga around 12 midnight. So ito hindi sinasara. So pwede mag-stay dito hanggang umaga. So 24 hours yung open siya. Hindi siya nililimit sa public. Anytime, any day. So ito yung unang binuksan dati. So ito yung nasa likod ng Manila Central Post Office. So dito sa basement maraming upuan no? Kaya maraming nagtatambay. So maganda rin, may police visibility rito dahil may police station doon malapit. Kaya safe yung area. Ng Cagayan, may police dito ngayon. Ayan. So
So lumampas nga tayo din sa Jones Bridge sa phase 2. So itong phase 1 halos nandun na to sa ano bang bridge yun? Quezon Bridge? Ay hindi, ano ba yan? Hindi ko na matandaan kung anong bridge yun. Yun ay MacArthur Bridge pala yun. Halos tumagos na to sa MacArthur Bridge itong phase 1. So hindi ko alam kung malinaw yung audio dahil malakas yung hangin dito. So yun nga, malamig ang panahon. So mahaba rin pag nilakad yung mula dun sa dulo sa Intramuros hanggang dito sa may Manila Central Post Office. Lumalabas halos nasa 17 minutes yung pinaka walk time, which is medyo mabilis na tayo maglakad nun. Siguro yung mga standard time is mga 20 minutes walk to. So nakapag-exercise ka rin, nakapamasyal ka pa. So nandito tayo sa likod ng Manila Central Office. So dito na yung pinaka endpoint ng phase 1 ng Pasig River Esplanade. So malamang ito yung duduktungan, itong part na to, dito yung duduktong papunta na siya ng Pasig, Makati, Mandaluyong, and Taguig. So that's it, nilakad lang natin at ipinasyal ko lang kayo dito sa bagong open na parte ng Pasig River Esplanade, pati na rin dun sa dati na rin open na phase 1, phase 2. So and thanks for watching and stay safe and God bless po sa lahat.